Good morning, good morning. Magandang umaga, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi saan man po tayo ngayon naruroon sa mundong ito. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Diyos sa panibagong araw na ibinigay niya sa atin. Kami po ay nananalangin na nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan. So sana po tayo ay magkaroon ng isang magandang talakayan sa araw na ito. So magandang araw po sa ating lahat. Okay, so sa umagang ito mga kapatid, atin pong tatalakayin itong Gawa 20:28. So ano nga ba yung nasa likod ng talatang ito, at alam ko po ito po ay madalas nating gamitin sa ating mga simbahan, lalong-lalo na sa pagpapatunay ng ating relihiyon o ng ating kinaaniban. Subalit bago po tayo magsimula, akin pong inaaniyahan ang lahat na tayo po muna ay manalangin para tayo po ay magabayan sa ating pag-aaral ng talatang ito. So manalangin po tayo mga kapatid. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa biyayang aming natanggap sa araw na ito, lalong-lalo na sa panibagong buhay, panibagong araw na idinagdag nyo sa aming buhay sa araw na ito. Ama namin, nawa po kami ay inyong gabayan habang kami ay magkakaroon ng talakayan, pag-aaral, pagsusi sa talata na Gawa 20:28 na kung saan amin po itong maintindihan at amin pong maunawaan ng gusto kung ano po yung nilalaman ng talatang ito. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Ito po ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at aming tagapagligtas na si Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so sa umagang ito mga kapatid, ating makikita na tayo po ay may iba't ibang unawa sa talatang ito, sa Gawa 20:28. So alam naman po natin kung ano yung nasa likod dito, na ito po ay nagpapakita kung paano ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa iglesia. So atin pong malalaman niyo kung ano ho ba yung ibig sabihin ng iglesia at ano po yung mga nasa likod nitong Gawa 20:28. So atin pong uumpisahan yung ating talakayan mga kapatid, nang sa ganun ating maunawaan kung ano nga ba yung pinapahiwatig dito sa Gawa 20:28. So ito ay isang bersikulo mula sa bagong tipan ng Biblia, particular na sa mga aklat ng gawa or gawa ng mga apostol. So ito po ay ibig sabihin po ng gawa, kaya po siya gawa yung pangalan ng libro. Ito po ay aklat, patungkol po ito sa mga gawain ng ating mga apostol na isinulat ni Apostol Lucas. So ang bersikulong ito ay madalas na ginagamit upang bigyang diin ang kahalagahan ng iglesia at ang responsibilidad ng mga tagapangunan nito. So mahalaga po nating ilagay sa ating mga puso't isipan mga kapatid na sa ating talakayang ito, wala po tayong nais na masaktan o mayroon po tayong grupo na binibigyan ng kinaukulan or pinopoint out sa ating talakayan. So ang atin po dito, ito po ay pag-aaral lamang base sa ating pagsasaliksik o research. Siyempre kailangan po nating malaman nang sa gayon tayo po ay magkaintindihan sa iba't ibang pananampalataya, kung ano man meron tayo or kung saan man tayo nakaanib, nawa po tayo ay magkaintindihan sa talatang ito o sa paksang ito. So dito natin makikita mga kapatid, dito sa Gawa 20:28, pinapakita dito mga kapatid kung ano yung mga responsibilidad ng ating mga tagapanguna. So sino ba itong mga tagapanguna?
ito po sila yung ating mga pangulo sa iglesia. Ibig sabihin, sila po ay ang ating mga ministro, ating mga pastor, ating mga pare, o obispo, o santo papa. O yan po sila, no? Ating mga elders. So sila po yung tagapangasiwa ng ating kinaaniban. So sabi dito sa Tagalog, no, kasi bali diretso po itong translation mula sa New International Version. Sinasabi dito, mga kapatid, so sinasabi dito na depende ito sa particular na salin. Pero ganito po yung pagkakasabi sa Tagalog: ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, narito'y inilagay kayo ng Espiritu Santo upang maging mga tagapangasiwa. Alagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang dugo. So itong particular na iglesia, mga kapatid, wala po siyang pangalan. Ang tawag lang po dito sa na ginamit, mga kapatid, ay ang iglesia, no? Ang ibig sabihin nitong iglesia, ito po ay ang pinili ng Diyos, no? So hindi po ito particular na pangalan na iglesia ng Diyos, kasi mayroon po tayong iglesia ng Diyos, no, na relihiyon, na sekta sa panahon natin ngayon. So balit hindi po ito nakatukoy sa isang relihiyon. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ito po ay pinili ng Diyos na iglesia. So ibig sabihin, nakabase po yung katuruan natin, no? Ang pagkakilanlan ng iglesia ng Panginoong Diyos ay nakabase sa turo o aral na itinuturo sa mga kaanib o sa kawan, di ba? So kailangan, mahalaga pong malaman natin kung ano po yung ibig sabihin nitong iglesia ng Diyos na tinutukoy dito. So ang bersikulong ito ay pangaral ni Apostol Pablo sa mga matatanda, o kagaya ng sinabi ko, no, elders, sa ating mga pangulo, sa ating mga pari, sa ating mga obispo, sa ating mga pastor, sa ating mga ministro. So ito po ay mahalagang malaman natin, kasi dito nakabase kung anong tinuturo ng ating mga pangulo, no, mga kapatid, kung tama ba yung tinuturo nila or taliwas sa banal na kasulatan. Kasi alam naman natin na yung central na pinagkukunan natin ng basihan ay ang banal na kasulatan. So ibig sabihin, kung hindi po tayo nakabase sa banal na kasulatan, mali po yung ating inaaniban. Bakit? Kasi ito po, nakasabi dito, ito po, paano po ngayon magagabayan yung mga pangulo natin kung hindi natin ibabase sa Biblia or sa banal na kasulatan? Kasi wala pong magiging tama, no, sa paggagawa sa loob ng iglesia kung hindi po tayo magbabase sa banal na kasulatan. Kasi si Apostol Pablo mismo nagsabi dito na ito po ay gabay para sa mga elders, particular dito po sa iglesia ng Efeso. So wala pong ibang iglesia na nabanggit dito kundi iglesia ng Efeso. So dito po nating titingnan, no, hindi po siya pangalan, no. So ito po ay iglesia ng Efeso. So kung ano man yung nasa isip ninyo, mga kapatid, na pangalan ng iglesyang ito, so ito po sa panahon ni Apostol Pablo, ito po ay iglesia ng Efeso, mga kapatid. At ito po ay ang iglesia ng Diyos, no, ang nandito sa Efeso. Ibig sabihin, sila yung iglesia na napili ng Diyos, yung iglesia sa Efeso. Yun po yung ibig kong sabihin. Hindi po yung iglesia ng Diyos na relihiyon ngayon sa kasalukuyan. Ito po ay ang iglesia na napili ng Diyos. Klaruhin ko lang po para malinaw, no? Para malinawan ang lahat. Iglesia ng Efeso na pinili ng Diyos. So binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging mapagbantay, no, laban sa mga maling turo. O dito, mga kapatid, no. So ibig sabihin, ang sentral na pinagkukunan natin ng ating basihan ay ang banal na kasulatan. Kasi kung hindi po tayo magbabase, paano po tayo magiging masusi ngayon, no, kung paano natin malalaman kung tama ba yung tinuturo sa atin, o ito ba ay katuruan mula sa Bible, or mababasa ba natin ito sa Biblia?
No? Kasi sinasabi dito, maliwanag sa talatang ito, no, kung ginagamit natin ang talatang ito, dapat alam natin ang kahulugan sa likod, no, ng talata. Kasi pag ginamit natin ito sa mali, no, magiging mali din po yung katuruan na maaring mali yung tinuturo. So again mga kapatid, no, wala po tayong nais na masaktan, no, sa ating lilinawin ko lang po, wala po tayong nais na masaktan o matamaan, no, sa ating pag-aaral na ito. Subalit ito po ay sharing lamang, no, mga kapatid. Ang sa gayon malaman natin, nakadepende po sa inyong paniniwala at sa wala pong pilitan dito, no. So mas maigi po na matapos ninyo ang videong ito nang sa gayon magkaintindihan po tayo. Kasi wala naman po tayong ibang hinihiling dito kundi maintindihan ng lahat ang talatang ito, no. Okay. So, yun na nga yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na kailangan mag-ingat sa mga maling turo. So, kung hindi po, ibig sabihin kung hindi po nakabase o hindi po tinuturuan ng maayos yung iglesia na pinili ng Diyos, no? Magiging mali na po yung katuruan na nandiyan sa iglesyang yan. Inilalarawan din nito na ang iglesia ay mahalaga sa Diyos. Na mahalaga po yung iglesia sa Diyos. Yun yung sinasabi dito. So itong particular na iglesia mga kapatid, dito po, hindi po tumutukoy ito sa relihiyon. No, kasi may sinasabi po na ang relihiyon daw ang makapagliligtas. Ito po ay ang iglesia na ating pag-uusapan kung ang ibig sabihin ng iglesia nito. Maya-maya lang mga kapatid. Ito ay mahalaga sa Diyos dahil binili niya ito sa pamamagitan ng dugo. O, diba? So, ito ay pinili ng Diyos, no? Yung iglesyang ito. Okay. So, bakit kaya hindi pinangalanan ng Diyos ang iglesia, mga kapatid? Bakit hindi niya lang binigyan ng pangalan na dito kayo umanib? Kasi alam ng Panginoong Diyos na darating yung araw. No, ito ay sariling konsepto ko lamang, ha, na darating yung araw na magkakaroon ng division o pagkakawatak-watak, no. So ibig sabihin may mga tao talaga na mapapasok sa maling katuruan. At kung makikita po natin dyan sa talata, kung hindi ako nagkakamali, sa 2 Korinto Kapitulo 4 versikulo 4, makikita natin dyan na may mga tao na binulag, no, ng Diyos ng sanlibutan. Ibig sabihin mga kapatid, ito po ay si Satanas. Binulag sila sa mga maling paniniwala at katuruan. Kaya yung iba, hindi na po wala na po yung kanilang salig sa banal na kasulatan, no? Hindi na po ayon sa banal na kasulatan kasi iba na yung patakaran sa kanilang simbahan. So malalaman natin dito mga kapatid. So tungkol sa pangalan ng iglesia na itinatag ni Jesus, mahalagang tandaan na ang konteksto ng Biblia, ang salitang iglesia ay nagmula sa Griegong ekklesia. So anong ibig sabihin ng iglesia? Ito ay tinatawag, no, ang kahulugan tinawag mula sa labas, no, mula sa labas, o assembleya o kongregasyon. So hindi po ito siya mga kapatid, ito yung ibig sabihin, no. Ito ay mga tao. Ito ay grupo. No, hindi po relihiyon. Ito po ay kongregasyon. Ibig sabihin, ikaw, ako, no, kung sino man ang nasa congregation, no, or kaanib. At hindi po relihiyon. No? So, yan po ang ibig sabihin yan. Kawan. So sa Bagong Tipan o sa New Testament, ang terminong ito ay tumutukoy sa komunidad ng mga mananampalataya kay Hesukristo. Hindi sa isang particular na pangalan ng isang organisasyon o isang gusali. So malinaw dito mga kapatid, no, na hindi po ito structure kaya ng simbahan. No? Kasi pag sinabi natin simbahan kung minsan, tumutukoy kaagad siya sa relihiyon. Ibig sabihin, ang relihiyon mga kapatid ay ito lamang po ang sumisimbolo, no? So, ibig sabihin ng sumisimbolo, ito po ay sumisimbolo sa kinaaniban natin.
Pero ang ibig sabihin dito ng iglesia, yan po ay kung sino ang mga tao, no, na pinili ng Diyos. Sila yung mga pinili. Kaya hindi po siya tumutukoy sa particular na relihiyon, no. Ibig sabihin, no, na malinaw na ang Diyos ay may pinili ng mga grupo ng individual na siyang napili ng Panginoong Diyos na kanyang tinubos ng kanyang dugo. So sa bagong tipan, walang particular na pangalang ibinigay sa iglesia, no? Klaro po, malinaw, di ba? Walang pangalan. So kahit tawagin pa yung iglesia ng Diyos, malinaw po na wala pong pangalan na inilagay dyan. Iba kasi mag-claim na iglesia ng Diyos, subalit ang problema po, ang iglesia ay sumisimbolo po siya sa lahat, no? Pangkalahatan. Hindi po siya proper name, no? Common name. Ibig sabihin, yung kahit anong pangalan ng iglesia, no, ng simbahan, ng relihiyon, as long as siya, iglesia, no? Ibig kong sabihin, as long as grupo siya ng particular, no, na kawan ng Panginoong Diyos na palagay nyo or kayo ang napili. So hindi po siya, wala po siyang pangalan kasi na na-mention dito sa Bible. So iglesia, ibig sabihin niyan mga kapatid, that is a common name na pwedeng itawag kung saan man kayo naaanib. So dito, isa din siya sa komunidad ng mga tagasunod ni Jesus maliban sa pagiging tinawag bilang mga banal, mga saints, mga mananampalataya, mga disipulo at mga Kristiyano. Ibig sabihin mga kapatid, ito po ay tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay mga Kristiyano, di ba? Kaya pag sinabi nating Kristiyano, tagasunod po ng ating Panginoong Hesukristo. So maliban lang po kung may iba tayong sinusundan. Ng halimbawa, may sinabi po sa atin yung ating mga pangulong na dito kayo lumuhod, dito kayo sumamba. O iba na po yung sinusundan natin, hindi na po si Panginoong Hesukristo. Kasi sinasabi dito, no, Kristiyano, disipulo, ibig sabihin tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. So kung sumusunod ka po sa ibang mga santo, ibang mga banal na tao, hindi na po si Panginoong Hesukristo yung sinusundan mo. At dyan po, magtaka na po kayo kasi delikado po ang inyong pananampalataya dyan mga kapatid. So ang huli ay unang ginamit sa Antioquia ayon sa Gawa 11:26. Ang iglesia ayon sa Biblia ay hindi limitado, no? Hindi limitado mga kapatid sa isang denominasyon o tradisyon. Kasi mga kapatid tayo, no, na may mga tradisyon hanggang sa panahon natin ngayon. Or merong mga iba't ibang paniniwala o pananampalataya. So hindi po siya limitado sa mga ganyan. Ito po ay para sa lahat ng mga tao na nananampalataya kay Hesukristo bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas at sumusunod sa kanyang mga turo. So sa Kristyanismo, ang doktrina ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng anumang relihiyosong institusyon o gawa ay isang sentral na tema. So yan po ay dapat na malaman natin, no? Isang center ng isang relihiyon. So hindi po siya outside na po yung ibang mga ginagawa nating tradisyon. Ibig sabihin, kung isa kang Kristiyano, si Panginoong Hesukristo lamang talaga ang iyong sinusundan. At wala na pong ibang santo, no? Hindi na po kasali yung ibang santo diyan mga kapatid. So, siya po yung sentral na tema dito, no? Kasi Kristiyano, Christ, from the word Christ. So, kung hindi ka ngayon, kung may ibang katawagan sa'yo, hindi ka na po Kristiyano. Hindi ka po Christian. No? Kasi, ayon dito, ito po ay nanggaling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay, so, ang ilan sa mga talatang sumusuporta sa konseptong ito ay makikita sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8 at 9. Sinasabi dito,
sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi mula sa inyo, ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa mga gawa, upang ang sinuman ay hindi magmapuri. So dito mga kapatid, makikita natin na yung ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagbigay ng halimbawa at siyang tumubos sa tao, at ito po ay regalo, no? Ito po ay siyang ibinigay ng libre ng ating Panginoong Diyos, no, sa lahat ng tao, nang sa gayon tayo po ay hindi tayo magmayabang, no? Magmayabang. So ibig sabihin, wala pong requirement yung ating Panginoong Diyos. Halimbawa, yung mga panata natin, yung magpapasakit natin, hindi na po yan siya requirement ng ating Panginoong Diyos. Dahil sinasabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung may requirement na ibinibigay sa atin ng simbahan na dapat nating gawin upang tayo'y mapatawad ng Diyos, yan po ay mali. Dahil ayon sa talatang ito, no, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. So wala po tayo ibang gagawin. Wala po sinasabi dito na ayan, anong gawin mo, magpasakit ka or saktan mo yung sarili para patawarin ka ng Diyos. Wala pong ganyan. So hindi po yan siya sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ano pa po? Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Ito pa ay common na versikulo at alam na alam po ito ng karamihan sa atin, no? Sa mga reliyosong tao. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito mga kapatid, no, walang ibang makapagbibigay sa atin ng anumang kaligtasan, no, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi yung pananampalataya, no, sa kaniya'y manampalataya or sumampalataya ay hindi or huwag mapahamak, no, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So walang ibang makapagbibigay niyan kundi ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Roma 10 versikulo 9 hanggang 10, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at maniniwala ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka, sapagkat sa puso ng paniniwala ay nagdudulot ng katwiran at sa bibig ang pagpapahayag ay nagdudulot ng kaligtasan. So maliwanag po dito mga kapatid na ang sentral na tema, no, ng ating relihiyon ay dapat nagtuturo sa kay Panginoong Hesukristo lamang at hindi po sa kung ano-anong mga santo o sinong mga santong tao o mga sabihin natin na disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi po sila yung sentral na tema dito. Walang iba po kundi yung ating Panginoong Hesukristo lamang. So mali pong isipin natin na yung mga santo, no, ay dapat nating sundin o manalangin tayo sa kanila, magluhod tayo sa kanila. Dahil ma-appreciate naman po natin yung kanilang ginawa. So balit hindi po sila yung nagtubo sa atin. Yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya mali po, no, nasa mali po tayong katuruan kasi ayon po sa Juan or sa Gawa 20:28 na nagsasabi diyan na dapat po mapagmatyag, no, yung ating mga pangulo sa mga maling aral. So kung maling aral ang tinuturo sa atin, halimbawa sabihin na yung simbahan, no, ay ang sinasabi sa atin na pillar and foundation of truth. So mali po kasi alam naman po natin na walang ibang katotohanan kundi yung salita ng Diyos. At saan makikita yung salita ng Diyos? Sa banal na kasulatan. Kasi pag ang tao na yung magsalita mga kapatid, dapat nagmula sa banal na kasulatan. Kasi kung gagawa-gawa siya ngayon dyan
ng mga salita na hindi nagmula sa banal na kasulatan. May iba pa nga parang taliwas, no, sa banal na kasulatan yung sinasabi. So nasa maling aral po tayo at taliwas na po at hindi na po tayo yung iglesia na tinutukoy dyan sa Gawa 20:28. Bakit? Mali na po yung tinuturo sa atin, no, ng ating mga pangulo, kasi maliwanag pong sinasabi dyan, no, na mag-ingat sa mga maling aral dahil tinubos ang mga kaanib or ang kawan na yan ng ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin sa lahat ng mga relihiyon may pinili, no, na kawan ang Panginoong Diyos, at yun ay nagbibigay ng tamang katuruan. So kung hindi po tayo nakasunod sa banal na kasulatan, o mali na po, no, hindi po tayo yung kawan na yan, hindi po tayo yung mini-mention dyan sa Gawa 20:28. So yung point ko po mga kapatid, no, na kung saan man tayo ngayon, atin pong pag-aralan ng mabuti na kung ang sentral ba na tema ng ating relihiyon ay si Panginoong Jesucristo. No, kasi kung hindi po, no, kahit ano pa na tawag na pillar of truth yung simbahan mo, wala po, hindi po yan siya pasok sa kriteria na nakalagay dyan sa Gawa 20:28. Naintindihan po. Sana po naintindihan natin. Okay, so ang mga talatang ito ay nagbibigay diin na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa anumang institusyon o sa pagsunod sa isang set ng mga ritual. So kung may mga ritual po tayo sa ating mga simbahan, o maliwanag po dito na sa mga talatang nabanggit natin kanina na ito po ay hindi nakasalalay yung kaligtasan natin, no, dito sa mga ritual na ito, kundi sa personal na relasyon at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So maliwanag po mga kapatid na hindi po tayo pasok, no, sa Gawa 20:28 kung yung sentral na tema natin ay ang pillar of truth ay ang simbahan. No, hindi po tayo pasok diyan kasi yung sentral na tema dapat ay ang kaligtasan mula sa kay Panginoong Jesucristo. At yung sentral, no, nagmula kasi yung ating paniniwala sa Biblia, hindi po sa simbahan nagmula ang Biblia, kundi ang ating katuruan ay nagmula sa Biblia. Mali pong isipin na ang Biblia ang nagmula sa isang simbahan. Kasi unang-una sa lahat mga kapatid, ang foundation, kaya po may Kristyanismo dahil sa Biblia. No? Kasi mali pong isipin natin na kung wala yung iglesyang ito, walang Bible, so hindi po yan siya tama mga kapatid. Kasi unang-una sa lahat, kaya po tayo may mga relihiyon dahil po sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. So yan po ang tinatawag natin na pillar of truth, ang salita ng Diyos. So dito mga kapatid, kahit na ang simbahan ay mahalaga para sa pagkakaisa ng mga mananampalataya, para sa pagtuturo at para sa pagpapalago ng espiritual, ito ay hindi daan sa kaligtasan. Maliwanag po dito mga kapatid, no? Hindi po daan ang ating iglesia sa kaligtasan, no, kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. So para maging daan sa kaligtasan ng ating iglesia, no, dapat po ang tinuturo dito ay mula sa banal na kasulatan. No, yung ating mga relihiyon, yan po ay gumagabay lamang sa atin sa tamang katuruan, tamang aral na mula sa Biblia. Di ba? So kung hindi po siya nagmula sa Biblia, yan po ay dapat nating pagtakhan, no? Kasi nasa mali po tayong pananampalataya kung ganyan man ang takbo ng ating relihiyon. So ang kaligtasan ayon sa mga talatang ito ay regalo mula sa Diyos, matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, no, kay Jesucristo. So sa ating Panginoong Jesucristo lamang, regalo, gift. So hindi po siya mga kapatid, no, hindi po siya natin matatamo sa pag-anib natin sa isang relihiyon. Maliwanag po yan, kundi sa pag-aral natin ng banal na kasulatan.
Kasi kahit kaanib ka pa sa isang relihiyon, kung ang iyong pananampalataya ay mali naman yung tinuturo, so yung mangyayari ngayon, nasa mali kayong katuruan at hindi tayo pasok sa Gawa 20:28, no? Kasi yun po ay babala na ng ating apostol Pablo, no? Lalong-lalo na yun po ay para sa mga Ephesians, sa mga taga-Efeso, iglesia ng Efeso. So, dapat po tayo mag-ingat, no, sa mga maling turo ayon sa Gawa 20:28. Kasi binili po yung ating pagkakaligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi may mga katuruan po tayo na kailangan sumunod sa mga santo, no? So mali po yan. Mali po yan, mga kapatid. So sana po ay sumusunod kayo, no, sa ating diskusyon, no? Sa ganun tayo po ay magkaintindihan. So sa Mateo, ito naman po, no, ang Mateo 16:18 hanggang 19, ito po ay isang mahalagang talata sa Bagong Tipan na kung saan sinasabi ni Jesus kay Pedro ang tungkol sa pagtatayo ng kanyang iglesia. Ito po ay kaugnay pa rin sa Gawa 20:28 at narito ang talata mula sa isang karaniwang Biblia, New International Version na isinalin sa Tagalog. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi maghahari laban dito. 19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anuman ang iyong kailangan, no, iyong kalagan sa lupa ay kakalagan ng langit. So dito po ibinigay po dito kay Apostol Pedro, no, yung katungkulan. So atin pong lilinawin dito, mga kapatid, no? Ang konteksto ng talatang ito ay kung saan kinikilala ni Apostol Pedro si Jesus bilang ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O maliwanag dito, mga kapatid, no? So sa pahayag na ito, sinasabi ni Jesus na ito ay magiging batayan ng kanyang iglesia. O ano yung mga batayan ng iglesia, mga kapatid? Kaya makikita natin, no, sa Gawa 20:28, may piniling kawan, no? May piniling mga tao, yung ating Panginoong Diyos na maliligtas. At ito po ay kanyang piniling iglesia, no? Ibig sabihin ng iglesia, grupo ng tao. So hindi po siya relihiyon, grupo ng tao. Yan, liliwanagin po natin. So ang batong tinutukoy dito, may mga iba't ibang interpretasyon po tayo, depende sa pananampalataya natin. So meron po ditong interpretasyon na itong bato ay si Panginoong Jesucristo, at itong may iba din na naniniwala na itong bato ay si Pedro mismo. So dito, mga kapatid, may mga tradisyon kasi, no, pag sinabi nating tradisyon, may mga relihiyon na naniniwala kasi sa tradisyon. At ang pangako ng tagumpay ng iglesia laban sa mga pintuan ng Hades ay nagpapahiwatig ng espiritual na kapangyarihan at otoridad ng iglesia, no? So dito natin makikita ngayon. So ang mga susi ng kaharian ng langit na binabanggit sa taludtod o talata 19 ay kumakatawan sa otoridad na ibinigay kay Pedro at sa iba pang mga apostol sa ibang mga talata. No, may mga talata kasi na hindi lamang kay Apostol Pedro, no? May binigay din naman, no, sa ibang mga apostol upang magbigay ng direksyon at magpatupad ng disiplina sa loob ng iglesia, no? Sa loob ng kinaaniban natin, no, ng ating grupo. At mas malawak na kahulugan ang otoridad na ipangaral ang ebanghelyo na magbubukas ng daan sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. So hindi po sinasabi nito na sa pamamagitan nating relihiyon, sa pamamagitan nating iglesia ang kaligtasan, kundi sa pamamagitan ni
Kristo. Kaya mali po yung ating unawa kung minsan dito sa Mateo 16 na 16, 18 at 19 na yung pillar, no, the foundation of truth natin ay ang ating simbahan o ating relihiyon. Kasi unang-una sa lahat, hindi po ito structure yung tinutukoy dito, no. Kaya na sinabi ko kanina, hindi po ito siya yung gusali, yung building, kundi yung grupo ng tao, no. So walang iba dito mga kapatid na nagbibigay ng kaligtasan, hindi po yung simbahan, kundi yung ating Panginoong Hesukristo mismo, diba? So maliwanag po na dapat ganyan yung katuruan na ating susundan. So sa parehong kaso, hindi tinuturing ng karamihan sa mga Kristiyano na ang simbahan mismo ang nagliligtas, hindi mismo yung simbahan. So mali pong isipin natin na dahil sa simbahan tayo po ay maliligtas, kasi ano yung mangyayari mga kapatid, magiging mayabang po tayo pagdating sa langit kung ganyan na yung simbahan, kung hindi dahil dito sa simbahang ito hindi kami naligtas. So mawawalan na po ngayon dyan ng credit, no, ng kredibilidad ang ating Panginoong Hesukristo, dahil siya po yung nagtubos sa atin. Maliwanag po sa Gawa 20:28 at hindi po yung simbahan. Baka sabihin natin na hindi po yung simbahan, dahil kung hindi dahil sa simbahan na ito, no, kung hindi sa iglesyang ito, ako po ay hindi na iligtas, no. Hindi, mali po. Wala na po yung credit ngayon ng ating Panginoong Hesukristo dyan. Kailangan po lahat ng pagpuri, lahat ng pagluhod para lamang sa ating Panginoong Hesukristo at sa Panginoong Diyos natin sa langit, at hindi po sa kung kani-kaninong santo o mga imahen. So mali po yan mga kapatid yung ginagawa natin kung ganyan yung tinuturo, no? Kasi walang ibang liligtas sa atin kundi yung ating Panginoong Hesukristo at hindi yung simbahan o relihiyon, para maging klaro. Okay, so ginagamit, no, ito ng Diyos bilang kasangkapan upang ipangaral ng kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo at para sa paglago ng spiritual ng mga pananampalataya. So ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo at ang iglesia ay sasakyan sa pamamagitan ng kung saan ang ebanghelyo ay pinapahayag ng mga mananampalatayang disipulo. Okay, so dito mga kapatid, maliwanag po sa ating pinag-uusapan sa ating paksa sa araw na ito, na yung kaligtasan natin ay matatamo lamang, no, sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo at hindi po sa ating relihiyon, no. Yung ating relihiyon, pwede po siyang magabay, magturo, depende sa ating katuruan ayon sa Gawa 20:28. No, kasi kung sinasabi natin na yung ating pillar and foundation of faith, no, or pillar and foundation of truth ay ang simbahan, yan po ay mali, kasi yung ating foundation of truth walang iba po yung kundi yung banal na salita ng ating Panginoong Diyos. So sino ba yung salita sa simbahan? Ang Diyos ba? Yan ang tatanungin natin, no? Tatanungin niyo sa inyong sarili. Kasi walang iba po na nagsasabi ng katotohanan kundi yung Diyos, at ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Kaya kung hindi po tayo babase ngayon sa banal na kasulatan, nasa maling katuruan po tayo ng ating iglesyang kinaaniban, at hindi po yan ang kawan na tinutukoy dyan sa Gawa 20:28. So maliwanag naman po, di ba, na sinabi doon sa kay Apostol Pedro sa Mateo 16, kapitulo 18 at 19 na yung kanyang iglesia, no, ng ating Panginoong Diyos ay tinubos ng kanyang dugo, at siya lamang ang tinuturo na tagapagligtas. At dapat po natin ilagay sa ating mga puso't isipan, no, na walang ibang makakapagligtas at makakapagbigay sa atin ng ating kaligtasan kundi yung ating Panginoong Hesukristo lamang mga kapatid. So tatandaan po natin na sa ating
pagtuturo, pag-aaral at direksyon, no, sa ating kinaaniban, dapat po ang sentral na tema ay si Panginoong Hesukristo. Sa nawa po ay gabayan tayo ng banal na Espiritu Santo habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan ito, at hangad po namin mga kapatid na tayo ay maligtas. So, sa uli wala po tayong gustong masaktan, pero kung sa palagay niyo po nasasaktan po tayo, yan na po ay ang katotohanan, no, na ating natatanggap, kasi masakit po talaga yung katotohanan mga kapatid. Kaya kailangan po nating magsusi ng maayos nang sa ganun tayo po ay mabigyan ng direksyon at tamang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na kanyang iniwan para gumabay sa atin. So magandang araw po mga kapatid, at God bless po sa inyong lahat. He